Hello, magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan at ngayon ko po ay ipapaliwanag ko lang po sa inyo yung kaunting background po ng company natin. Paano po ba ito natayo? Paano tayo kikita? At sino po ba ang nagtayo nito? Kung matatandaan niyo po ang pangalang MAZE, ito po ay isang abbreviation lang na ang ibig sabihin po ay Modern Alliance Jubilant Entrepreneur. Ibig sabihin, tayo ay ang samahan ng mga modernong magnenegosyo na masasayahin. Ibig sabihin kasi, pag masaya ka, ibig sabihin, gustong-gusto mo yung iyong gagawin. Kaya napakahalaga po sa business na to, malaman natin kung paano po tayo kikita sa business na to. Tayo po ay nasa line po ng oil-based perfume na kung saan tayo po ay nasa multi-level marketing na kung saan ang ginagamit natin ay leveraging na kung saan tayo ang ginagamit ng company para may transfer po ang mga product na perfume from different outlet gamit ang tao. Ngayon, paano po ba napunta tayo sa konsepto na gantong pagninegosyo? Ibibigay ko po sa inyo dito yung mga simpleng technique lang po kung paano kayo kikita po ng madali. Kaya medyo tiyaga lang po tayo makinig para ito ay magamit din po ninyong technique kung ito po ay inyong sisimulan din. Nung ako pumasok po sa negosyong ito, is talagang inaral ko muna po. Napakahalaga sa isang business na bago mo siya pasukin, kailangan ay may enough kang kaalaman ano ba ang gagawin natin, paano tayo kikita sa gantong negosyo. Maaring ang iba is nagtataka, malaki ba ang kikitain natin dyan? Minsan kasi ang focus ng tao kapag sumali sa business ay pera kaagad po ang tinitingnan. Pero ngayon, bago ko po pasimulan, yung kung paano kayo kumita rito, ay kailangan mo nating aralin ito. At iyan po ang aking purpose, bakit po ako ngayon ay magdidiscuss sa inyo. Sa isang negosyo, napakahalaga po ang foundation na kung tinatawag na ito yung poste o foundation ng ating business na sisimulan. Napakahalaga po yan sa any aspect of business. Yan po ang pinakamahalaga. Yung foundation kung saan mo siya itatayo at paano mo ito sisimulan. Kahit sa aspeto po ng sabihin natin sa bahay, hindi tatayo ang bahay ng matatag kung ito ay walang matibay na pundasyon. Dito sa ating business ay may tinatawag tayong setting up our allowed accounts. Dito sa ating business, ang magiging foundation natin ay yung ibibigay sa atin ng ating company na magkaroon tayo ng 15 account. Ibig sabihin, 15 accounts po yon ang allowed na pwedeng ipangalan sa iyong account. Maaaring magtataka kayo, ang dami naman yan pala. Pero may way po tayo kung paano aabutin yan. Gusto nyo kung mabilis na paraan at pwede naman nating sabihin natin dahan-dahan at ang isa pa, kung talagang walang-wala, pwede nating unti-untiin yan. Pero, bigay ko po sa inyo sa mabilis na paraan. Kung meron naman po kayong pera at hawak na pera, sa pagtatayo ng isang business, napakahalaga po talaga yung kapital o puhunan na ating gagamitin. Lalo na po kung ang inyong lugar ay malayo sa kuhanan ng product. Na minsan napakamahal ng shipping, mahirap kumuha. Ito kasi ang magdidictate sa atin kung paano tayo mabilis na magiging success sa ating negosyong papasukin. Napakahalaga ng kung saan mo siya kukunin. Kaya kung ito'y malayo, kinakailangan planuhin mo yung iyong magiging stock. Kaya meron tayong 15 accounts. Ito yung magiging pauna mong product na nakaprepare sa bahay mo para maging ready yung business mo. Kasi mahirap magbenta kung ikay wala namang hawak na product. Lalo na kung ikay busy sa trabaho, maraming ginagawa, at napakalayo ng kukunin ng ating produkto. Ito ay magiging hassle para mabilis nating magawa yung ating business. Ano ba yung 15 accounts? Dito sa ating business, wala tayong membership fee. Kinakailangan mo lang bumili ng isang bag na ang laman po nun ay 10 pieces. Ibig sabihin yung 10 pieces na yon ay 60 ml lang laman ng isang package natin. Napakamura naman ang halaga.
is 2,488 lang po ang isa natin noon na 10 pieces ang laman. Na kung ibebenta mo naman ay talagang sasabihin mong mabilis mabawi eh. Kasi sa halagang 350, ibenta mo yung perfume ng 350, yung 10 piraso mo, magiging 3,500 ka agad yun. Iles mo yung puhunan, ma'am. Ang puhunan mo ay 2,488. Ibig sabihin, ang return of ROI mo is 3,500. Iles mo yung puhunan na 2,488, may tubo ka po 1,012 sa isang account o isang bag na pinorchase natin. Okay, focus tayo sa 15 accounts. Kasi sabi ko yun ang foundation. Ibig sabihin, kung kukunin mo to ng isang bilihan, i-multiply mo lang yung 15 bags na 2,488 is 37,320 po yan. Bakit bulto natin kukunin? Sinabi ko na kanina po is kailangan natin i-prepare yung ating mga stocks na gagamitin na pambenta at gagamitin natin sa itatayo nating business. Okay. Paano naman babalik sa iyo yung punto na gusto mo makabawi doon sa in-invest mong pera na 37,320? Pwede natin yung ibenta, ma'am, ng by retail. Kung talagang alam mo ang business natin na pinasok natin, pagbebenta, tsatsagain mong ibenta yan. Sa dami nating mga kaibigan, mga kakilalang namimit, imposible, ma'am, na ang halagang 150 pieces ay hindi natin maibenta kung ang layunin natin ay makabawi po sa ating puhunan. Kaya dito ang unang step natin dito, para mabilis pong bumalik yung ating puhunan, ibenta lang natin. At ang gandaan po niyan, suportado tayo ng ating company. Upon encoding po natin ng iyong 15 accounts, diyan ka po magkakaroon ng unang bonus income. Wala ka pang ginagawa kung hindi mo pa man siya nabebenta. Upon encoding po ng iyong 15 accounts, meron ka na dong 6,000. Kaso meron pong tax yun. Ang tax na yun ay 10%, kaya ang makukuha mo sa iyong account, personal account, pag na-encode natin yun ay meron kang 5,400. Hindi na masama. Wala ka pang ginagawa, hindi ka pa nagbebenta, nasa iyo pa lang yung product upon purchase mo at na-encode ko sa pangalan mo in 15 accounts, meron ka ng 5,400. Okay. Unti-unti mong ibenta yan. Bakit kita pagbebentahin, ma'am? Kaya kita pagbebentahin ng perfume is dyan upang masanay ka na gawin yung ating business. Kasi dyan ka gagaling mag-motivate, mag-convince, makisama, at makihalubilo sa tao. Kasi dito, ma'am, napakadali ng business natin kung ikay magaling makisama at makipagkaibigan. Kasi, ma'am, isang alok mo lang sa isang kaibigan mo, hindi po yung product ang titingnan sa atin eh. Yung value mo sa tao. Kaya bumibili ang product, kaya binibili ang product sa atin kasi may halaga tayo sa kanila. Kasi isipin mo, kahit mabango yan, maganda yung quality ng perfume, at galit naman sa iyo isang tao, hindi bibilhin yan sa atin. Maaring i-reject tayo niyan kasi hindi tayo marunong makisama, galit sa atin yung isang tao. Yun ang sinasabi ko sa business natin na madali tayong makabenta kung na-build natin yung ating tamang character sa kapwa natin. Yun ang unang step. Ngayon, anong susunod nating mangyayari kung mabenta natin 150 pieces? Sa 150 pieces o 15 bag, kikita ka dyan ng 15,180. Kasi bakit 15,000? Isipin nyo, ang tubo sa isang bag katulad ng binanggit ko kanina is 1,012. I-multiply mo lang ng 15 bags, may kita ka ng 15,180. Di ba ang ganda? Nagbenta ka lang sa halip na nasa bangko lang yung pera mo na hindi tumutubo ng 1,012 isang buwan. Dito sa ating perfume business na alam mong may market is madaling kikita ang pera natin kumpara kung ito ay nasa bangko lang. Minsan kasi ang tao takot lang mamuhunan, takot maglakas loob kasi ang karaniwang tao ay mas gusto niyang secure yung pera niya kaysa isusugal pa. Kasi ang pagbibusiness po talaga, parang risk taker ka niyan. Hindi mo alam kung kayo magtatagumpay o matatalo. Yan laging tatandaan natin. Ngayon, nakuha na natin maibenta. Nakabuild ka na ng iyong foundation ng iyong account. Anong susunod natin gagawin para lumaki ang iyong kita? Ngayon, ituloy mo pa rin yung pagbebenta. Kung may bumibili pa ba sa'yo, huwag kang magsawang magbenta, tuloy-tuloy lang yan. Hanggang sa maging matured ka sa business natin. Kasi ang una magiging magandang kwento ng business mo dito ay kinakailangan, para ikay ma-motivate, ay kailangan kumikita ka.
Kasi hindi kita kayang i-motivate. Kahit sabihin kong maganda to at wala ka namang personal na kinikita rito, mahihirapan kitang turuan at mahihirapan kitang i-motivate kasi in your personal experience, mahihirapan mong unawain na totoong may kita. Samantalang kung sumunod ka sa akin, ibinenta mo yung 150 pieces na una mong kinuha sa akin sa 15 accounts mo, ibinenta mo yon. Napatunayan mo doon na mayroong talagang kita kasi ang tubo sa isang perfume is 101. Kaya hindi na masama. 101 times 150 pieces, 15,180 pa rin po yan. Ngayon, dahil minsan napapagod tayong magbenta, alam mong maganda na ang kitaan, bakit matatakot kang ikwento ang business na to sa isang kaibigan mo na willing din naman mag-business? Katulad ng i-invite ko, ma'am, nakita mo, nang ikwento ko sa'yo dito, wala akong halos negatibong sinabi sa'yo na yung aking mga experience ay binigay ko sa'yo para maunawaan mo lang ng maganda ang business na inaalok ko sa'yo. Lahat ng mga strategy, lahat ng natutunan ko, ibinibigay ko po sa'yo para madali mo itong maunawaan. Kasi ang pagbibusiness po ito, maniwala ka, ma'am, ito ay hindi po ginagawa ng iisa lang. Pag sinabing business, is done by group of people. Mas madali po mag-business kung kayo ay marami kasi may katulong ka. Kung ikay nag-iisa, minsan pag dinaanan ka ng pagsubok, mabilis kang bibigay pagkat sinosolo mo ang hirap ng pagninegosyo. Samantalang sa ganitong business, ma'am, ang multi-level marketing ay ginagamitan po natin yan ng leveraging ng oras, ng tao, para tayo ay mabilis na umasenso. Paano po sinabi yung paggamit ng tao? Maaring kung hindi ka convince sa business natin, maaring hindi mo gagawin yung sinasabi ko, takot kang mag-invite o takot kang mag-share ng business idea na katulad ng sinishare ko ngayon kasi hindi mo alam kung paano mo bibigyan ng opportunity ang isang kausap natin. Yan ang nagiging problema po sa unang stage ng business natin na pumapasok sa ganitong pagninegosyo. Kaya lahat ng pumasok ditong leader ko, ini-encourage ko muna silang gawin muna yung pagbebenta. Huwag tayo mag-shortcut kasi kung ikinapatunayan may kita to, yung pag-wholesale. Kasi dalawang klase lang naman ang gagawin natin dito eh. Retail, pa isa-isa, at wholesale, per package. Yung per package ay nung katulad ng ginawa ko sa iyo, ma'am. Binentahan kita ng isang bag para ikaw ay makapag-member dito at may start mo yung business para kumita ka rin ng katulad ng ginagawa ko sa business natin. Ganyan na pagninegosyo ng perfume. Tulungan sa idea, kinakailangan mag-sharean tayo ng mga inspirasyon para po ito'y dumali. Paano sinasabi kong dumali? Kung tayo ay nakabuild dito po, ma'am, tuturo ko sa iyo yung way kung paano dadali. Kasi alam ko, ma'am, magaling ka ng magbenta. Marami kang kaibigan. Pero, ma'am, may disadvantage din po kung ikaw lang ang nagbebenta. Kasi mahirap nating solohin yung effort para tayo imunlad. Kasi nakita ko, ma'am, yung mga umunlad na mga negosyante is talagang naghanap sila ng mga business partner. Ibig sabihin, katulad ng boss namin, na siyang nagtayo ng aking company. Bilang siya ang CEO, naunawaan niya na hirap siya kung siya lang magpapatakbo nito. Kaya ang ginawa niya, nag-hire siya ng maraming empleyado. Nag-recruit ng maraming empleyado na ginawa niyang katulong para madali niyang mapaunlad ang business niya. I-apply po natin sa negosyo natin. Ngayon, as ako po ang maglilid sa iyo, tuturuan din kita, ma'am, na maging madali. Kasi talagang ngayon sa panahon ngayon, kung wala kang katulong, talagang medyo burden mo, yung hirap talagang solong-solo mo. Paano tayo magre-recruit? Ang gagawin lang po natin dito, ma'am, kung talagang gusto mong makatulong din sa ibang tao, humanap tayo ng unang 16 na gustong-gusto rin gawin ang gantong business. Alam mo, ma'am, pag nagawa mo yon, nakahanap ka ng 16 na tao na willing mag-business ng perfume, tulungan lang natin sila sa idea kung paano kita ibinibuild, ma'am, kung paano kita tinuturuan, ma'am. Is ganun din ang gagawin mo sa iyong leader.
bilang misyon natin na tumulong sa maraming tao na magkanegosyo, tayo ang magiging kasangkapan o tayo ang magiging way para tayo ay makapag-mission sa mga kaibigan natin, maturuan silang magdagdag ng income, bagaman stable na o may maganda ng hanap buhay. Yan naman kasi sa pagninegosyo talaga magtuturuan ulit tayo ng panibagong aspeto para tayo ay maging dual tasking. Ito napakaganda. Sa pagbi-business lalo tayo magiging productive kasi bawat oras natin, hindi natin inuubos sa mga bagay na walang kabuluhan. Dito ma'am, pag naka-invite ka dito ng 16 na tao na nakapagbenta rin ma'am ng 15 bags o 150 pieces katulad ng ipinagawa ko sa iyo ma'am. Dito pag napuno mo yun, minsan kasi sasabihin mo, ang hirap naman pala niyan. Pero hindi naman natin bibiglain. May goal setting yan. Minsan may taong kayang bumili ng 15 bags, okay lang yon. May taong isang bag lang, okay lang yon. Minsan medyo marami, okay lang yon. Pero ang mahalaga, lahat ng magiging member natin na 16 ay may goal na ma-hit ang 15 bags para matutunan yung ating business. Kasi kung may hit niya yung 15 bags, tulad mo rin ang mangyayari sa kanya. Natuto kang magbenta, natuto kang makisama, gumaling ka sa pakikihalubilo. Yan ang magbibigay sa atin ng epekto ng pagbebenta ng perfume. Huwag kayong mag-alala, hindi mahirap ibenta ang perfume kasi naging na-observe ko na halos lahat ng nagtatrabaho, nag-o-office, may mga work, may magandang trabaho, yan po ang mabilis bumili ng perfume. At maunawaan mo na hindi lang halos may trabaho ang bumibili, pati mga kabataang nanliligaw, nagdadalaga, nagbibinuta. Ibig sabihin, ang perfume ay wala kang pinipiling market. Hindi siya mahirap ibenta kasi hindi siya mahirap ipaliwanag. Yan ang ibig ko lang dalhin sa inyo. Bakit ko ito na sinabing maganda? Biro mo ma'am, nag-i-invite ka lang ng 16 na tao, naglilid ka ng mga taong gustong kumita, 16 lang yan. Pag nagawa mo yan ma'am, na kahit ang grupo mo ng 15 bags ang bawat isa, kikita ka dyan ma'am ng 96,000. Yan ang tinatawag po namin Power of 16. Kaya ma'am, meron tayong pamphlet niyan. Nariyan po yung buong details kung paano natin mahihit ang 15 accounts at Power of 16. Hindi ko na gaano i-elaborate, ma'am. Alam ko na kung tayo magsusunuran lang, ma'am, magtitiwala tayo sa isa't isa, walang mahirap na paliwanag po sa ating negosyo. Tanggapin natin na tayo magbebenta ng perfume at susundin natin mag-build ng sariling 15 accounts via bigla ang pagbili, pwedeng isa-isa, base sa budget mong kinukuha. Pero ang consideration ko lang po, para magawa mong business na to, yung stocks natin ay ma-maintain natin na full stock lagi tayo sa bahay para walang hassle at hindi maging mabagal ang result natin dito. Ganun na, bawat huling sasali, bawat huling mai-invite natin ay kailangang mag-build ng 15 accounts. Walang hindi kikita rito, walang nauna, walang nahuli. Ang ating business po ay copy-paste business. Kung anong ginawa ni upline o ni leader, si leader nag-15 accounts, ikaw mag-15 accounts din, si leader nag-mentor, si member mag-mentor din. Kailangang maghanap din siya ng 16 leader na kaya niya rin pagbentahin ng 15 bags. Napakasimple lang po. Yan muna ang ating unang susundan sa business na to. Pag nagawa niyo yan, yung unang stage po ng ating business, lahat tayo ay kikita ng 105,000 upon ma-build natin yung 15 accounts at pagkakaroon ng 16 leaders na magsisipag din na katulad natin na ang tanging hangarin ay magdagdag ng income para sa pamilya natin. Yan lang po muna. Sana balik-balikan niyo po yung aking video. Ano lang po tatandaan nyo para tayo gumandang kita, para magkaroon tayo ng 105,000, mag-build ng 15 accounts. Ibig sabihin, bumili ng 150 pieces by package, huwag yung loose item, para ma-build yung iyong personal 15 allowed accounts. After nyan,
Kung gusto mo magkaroon ng grupo kasi ang sarap trabahuin pag may kagrupo ka kasi may kakwentuhan ka, may kadamay ka sa paggawa ng ating business, puntahan mo na lahat ng mga kaibigan mo, ma'am. Piliin mo yung 16 na madaling pasunurin. Kasi ang ating i-invite lang o ating bibigyan ng wholesale o bebenta ng isang bag ay yung may kagustuhan na gawin ang negosyo natin para hindi sila magsisi na kung sila'y sumama sa atin, sila ay kikita rin. Hanggang dito mo lang muna po, ma'am, ang unang technique na ibibigay ko sa iyo na sana ito'y maging gabay sa pagsisimula mo ng ating business. Maraming salamat po at huwag niyo pong kalilimutan ang aking YouTube channel. This is Edwin Valencia na nagpapaalala ang pagtutulungan ay maganda sa ating gagawing pagnenegosyo, ma'am.